Mabuhay! Welcome po mga kababayan, sa ating Auf Aram channel. Ito po ay one-stop channel na may sense at values. Hangad at nais po ng channel na ito, ang makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagbibigay linaw, at tamang pagpapahayag ng katotohanan, na may matibay na batayan at walang halong bias, discrimination, at exclusivism o division. Ang hangad po ng channel na ito ay may parating sa mga tao ang katotohanan bilang public service na walang inaasahang kapalit. Do not deny yourself to know the truth. Free your mind from delusions. Stand on your own under the truth. Sa unang video ng serye na ito, ay nabanggit ko na, paano kung ang spirit na hindi mo nakikita ay physical din naman pala. Paumanhin po mga kababayan kung medyo natagalan na masundan dahil may mga sumingit na other topics at current issues. Pero ang pinakamabigat na dahilan talaga ay dahil may kailangan lang na may palabas muna na paksa sa Adamic Being series bago ito upang inyong mas maunawaan. At ngayon na naipalabas na ang tungkol sa What is Adam, ay dudutungan naman natin ang The Spirit Quest series. Tatalakayin po natin ngayon mga kababayan ang mga tinatawag na spirit beings. Ngunit physical naman pala, pero hindi natin nakikita, na maaaring magpakita at mahawakan. Ito ay ang mga Beni Elohim, o Sons of Elohim, lalo na ang mga Adamic beings. Kaya natatawag na spirit beings ang mga Adamic beings, ay dahil sila ay beyond the perception ng physical. Kasi ang spirit is beyond the physical. Ganoon talaga tayo na mga tao. Kapag lagpas na sa ating nakikita, nahahawakan, at nauunawaan, ay tinatawag na nating spiritual o di kaya ay supernatural. Pero hindi naman lahat ng tinatawag natin na spirits ay spirit lang talaga o walang physical attributes. Maaaring mga physical beings din sila kaya lang ay higit lang sa ating physical perceptions. May kakayahan sila na mabuhay o umiral ng higit sa ating physical limitations. Maaaring nasa pagitan sila ng spiritual realm at physical realm. Ang tamang tawag dyan, sa modern terms, ay metaphysics. Ang metaphysics ay branch ng philosophy na nag-aaral tungkol sa reality at existence. Kasama na dito ang mga possibilities, gaya ng mga hindi maipaliwanag in physical terms. Ang salitang metaphysics ay nagmula sa Greek words na meta, na ang kahulugan ay after, at physika, na ang kahulugan ay physical. Kaya ang payak at literal na kahulugan ng metaphysical ay beyond physical. Gaya mismo ng nabanggit natin na tinatawag nating spirit which is beyond the physical. Ang isang halimbawa nga nito ay ang mga Adamic beings. Panoorin nyo na lang po ang What is Adam upang mas mauunawaan yan. Sa Bible ang karaniwang tinatawag na spirit beings ay ang mga angels o malakim, mga cherubim at seraphim, at mga hosts of heaven. Kasama na rin ang Satan, at mga demons at devil na katuruan ng mga Christians. Lahat sila ay mga spirits na may kakayahan na maging physical at visible. Ganoon din ang Elohim at mga Beni Elohim. Matatandaan sa Genesis na ang mga Beni Elohim ay nagustuhan ng mga anak na babae ng Adam, kaya inasawa sila at nagkaroon ng mga anak gaya ng mga Giberim. Ito ay panahon ng mga Nephilim. Sino ang mga Giberim? Sino ang mga Nephilim? Sino ang mga Beni Ha Elohim? Sa ibang video series na lang po natin yan ipapaliwanag. Ang punto natin sa video na ito ay may mga tinatawag natin na spirit beings pero nagiging physical beings. Ang totoo, sa Bible, ang mga bagay na hindi nakikita pero nararamdam at nakakagalaw, ay tinatawag na spirit. Kasama na dyan ang Elohim beings. Talakayin muna natin kung ano ang spirit at kahulugan nito ayon sa Hebrew concept. Ang salitang isinalin sa English na spirit ay ang Hebrew word na ruach.
Literally, ang ibig sabihin nito ay hangin o hininga. Ang salitang spirit naman ay bagamat walang pagan religious connotation ay hindi naman ganap o eksaktong salin ng kahulugan ng Hebrew word na ruach. Ang spirit ay mula sa Latin na spirere, o spiritus, na ang ibig sabihin ay breathe o hininga. Sa bagay na yan ay medyo hawig sa kahulugan ng Hebrew ruach. Pero higit pa dyan ang ibig sabihin ng ruach. Kaya mas safe na sabihin na lang sa orihinal na wikang Hebrew. Ang ruach ay mahirap mailarawan dahil invisible ito, hindi siya masukat dahil immeasurable ito at hindi mabilang dahil uncountable ito. Kaya hindi natin siya magagawang unawain at ipaliwanag sa paraang alam natin dahil tayo ay visible, measurable at countable. Ang ruach ay hindi lang puro tungkol sa mga special powers at miracles sa lahat ng pagkakataon, hindi rin ito limitado sa mga spirit beings. Kadalasan ang ibig sabihin nito ay isang non-physical o intangible na gumagabay at nagtutulak sa mga pasya natin sa araw-araw na pamumuhay. Mas malapit pa dito ang word na influence. Ito ay mula sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay inflow or to flow. Ang modern definition ay, the capacity to have an effect on the character, development, or behavior of someone or something, or the effect itself, ayon sa Oxford Dictionary. Sana po ay dahil dyan ay mas maintindihan ninyo ang ibig kong sabihin mula pa noong una. Pansinin ang sinabi ng Messiah. Pansinin din ang sinasabi ng mga apostol. Ang Devarim at Torah daw ay spirit. May malalim po ito na kahulugan. Sa Greek ang spirit ay pneuma. Halos ganoon din ang kahulugan. Pero dahil sa Greek thought ito kaya kasama sa kahulugan ng demon, ghost, at soul. Upang maunawaan ang kahulugan ng spirit ay tingnan natin sa mga halimbawa ng paggamit ng kasulatan. Ngayon ay unahing alamin natin kung bakit naihahambing ito sa hangin at hininga. Ito ang first occurrence sa Bible ng word na ruach o ang isinalin na spirit. Sa Bible study and interpretation ay may patakaran na kung tawagin ay the role of first occurrence. Kung ano ang unang gamit ay iyon ang una na kahulugan. Kung titingnan natin sa Hebrew-English Dictionary, ay inihalin tulad ng Strong's Dictionary ang ruach sa wind, o hangin, breath, o hininga, life, o buhay, anger, o galit o isang uri ng emotion, unsubstantiality, o hindi material o physical, a region in the sky, o isang dako sa himpapawid, spirit, o breath pero ang ibig tukuyin ay ang immaterial beings, at marami pang iba. Ang root word nito ay ang verb form na ruach. Ang ibig sabihin ay to blow, to breathe, to smell, to perceive, to accept, to touch, to understand. Kaya hindi lang daw ito tungkol sa hangin at hininga kundi maging sa pandama at pangunawa. Sa pagkakataon na ito ay mas akma ang wind na kahulugan ng ruach dahil ito ay gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Tingnan pa natin ang ibang halimbawa para luminaw. Alanganin naman na wind ang kahulugan dito ng spirit. Ang malapit dito ay ang mga salitang being, presence, shade, etc. Dito naman ay mas malapit sa kahulugan na mind. Ito naman ay guidance at protection or power. Dito ay parang kakayahan o kapangyarihan, o power, ang kahulugan. Dito naman ay parang abilities din pero mas lamang ang power. Para namang another being dito. Pansinin, may dalawang klaseng spirit, yung isa good at ang isa ay evil, pero parehong nagmula kay Elohim. Malinaw na ang mga spirits na ito ang gumagabay, influence, sa atin sa mabuti at sa masama. Hanggang dyan na muna dahil hindi natin mauubos lahat ng 378 na mga verses na may kinalaman sa spirit.
Bukod sa salitang spirit ay naisalin din ang ruach sa iba pang salita sa English. Tingnan naman natin ang ibang salin ng salitang ruach na hindi spirit ang pagkasalin. Naisalin ang Hebrew word na ruach sa English bilang kol, breath, wind, mind, blast, courage, anger, quarters, vein, air, tempest, side, whirlwind, at iba pa. Kaya mahirap unawain at hindi malirip ang ruach. Sabi nga ng Messiah, "The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit." Ang spirit ay hindi rin accurate translation ng ruach. Pareho silang may kinalaman sa mga salitang breath, wind, air, flow, blow at blast. Subalit ang ruach ay higit pa dyan dahil may kahulugan din itong gaya ng mind, anger, wisdom, ability, power, force, direction, emotion, courage, being, presence at marami pang iba. Kaya mas mabuti pa na gamitin na lang ang Hebrew words na ruach. Hindi man natin alam ang eksaktong kahulugan pero kahit papaano ay wala tayong ibang ginamit na salita o kahulugan. Pero bilang public courtesy and consideration, ay gagamitin muna natin ang salitang spirit upang madaling maunawaan. Ang spirit o ruach, ayon sa Biblia ay maaaring tumukoy sa power o puwersa o enerhiya. Ang kapangyarihan na gumawa ng mga pambihirang bagay. Kaya maaaring tumukoy ito sa kakayahan o abilities. Maaari din na courage o perseverance. Maaari din na emotion gaya ng anger o fear. Maaari din na wisdom o intelligence o knowledge. Maaari din na mind o diwa o isip. Maaari din na presence. Maaari din na influence. Maaari din na hangin o hininga o buga o daloy o agos o direksyon. Na siyang pangunahin na kahulugan nito. Maaari din na buhay o life. Ang mga nabanggit ay tunay na talagang invisible. Dahil hindi mo naman makikita ang hangin, isip, enerhiya, at iba pa. Ang nakikita lang natin ay mga bagay na physical na nagagalaw nila o naidudulot nila. Subalit ang spirit ay tumutukoy din sa mga beings o presence ng mga spirit beings. Dahil ang spirit ay maaari na buhay o life, at maaari din na may buhay o living being. Kumbaga, maaaring tumutukoy ito sa mga magkaibang bagay, gaya ng life at life form. May sinasabi na life, pero may sinasabi din na life form. At iyon ang talagang paksa natin dito, ang mga spirit beings kung tawagin. Ang mga invisible and intangible na meanings ng spirit ay madali nang maunawaan kasi karaniwan na itinuturo na yan kahit sa mga eskwelahan. Pero ang mga spirit beings ay hindi gaano na pagtutuunan, lalo na sa panahon ngayon. Kaya iyon ang ating pag-aaralan. Mapapansin sa Biblia na may good spirit at bad spirit. Pero hindi lang yun. May good spirit beings at may bad spirit beings din. Kaya nga may mga tao na inspired by the spirit, good or bad. Pero meron naman possessed by the evil spirits. Iba na yan, demonic possession na yan, sa exorcism na yan. But that is a fact and a reality. Hindi nga lang matanggap ng physical science. Ang punto natin dito ay iba ang inspired at iba naman ang possessed. Ang mga tao na ibinukod ng Elohim ay inspired ng Ruach HaKodesh o set-apart spirit. Hindi po sila possessed o sinasaniban. Hindi po good spirit ang gumagawa niyan, dahil ang Elohim ay nagbibigay lang ng gabay at kakayahan ng mga tao, pero hindi kanya sasaniban at kokontrolan ang sarili mo para pakialaman ang pasya mo. Ang gumagawa niyan ay ang evil spirits. Kaya may mga sinasaniban ng masasamang espiritu na mga tao. Magkaiba po ang inspired at possessed. Kaya mayroong mga sinasaniban dahil merong spirit beings. May good and bad na spirit beings. Pero saka na po natin yan tatalakayin ng mas malawak sa mga darating na videos. Sa ngayon, ay ituon natin ang pansin natin sa ibang paksa tungkol sa spirit beings. Ang paksa natin dito ay tungkol sa mga spirit beings na may different modes. Minsan invisible at minsan visible. Minsan spirit at minsan physical. Ang spirit beings ay may mga buhay na beings na beyond our physical senses kaya tinatawag natin sila na spirits o spirit beings.
Kaya kung tutuusin, sila ay metaphysical o meta-beings. Dahil ang mga beings na ito ay gaya ng hangin na hindi nakikita pero nararamdaman ang haplos at ang kilos, at maging ang tunog na kanilang nadudulot, kaya tinatawag sila sa Hebrew Bible na ruach o spirit sa English Bibles. Pero ang totoo ay sila ay may buhay o living beings. Sila ay may identity. Sila ay may personality. Sila ay may individuality. Sila ay mga free moral agents gaya ng mga tao. Sila ay may physical nature na higit sa ating nalalaman at kakayahan na maunawaan o makita. Sila ay nasa kabila ng ating limitasyon bilang enosh o age. Sa ating mahinang nilalang na kalagayan sa ngayon. Madalas ay tinatawag natin sila na angels at cherubim. Pero hindi lang naman sila ang mga spiritual beings. May tinatawag sa Bible na Bene Ha-Elohim o Sons of the Elohim. Isa sa mga uri ng Sons of Ha-Elohim ay ang Adamic beings. Tayong mga tao ay nagmula sa Adamic beings na anak ng Elohim. Kaya originally, tayo ay may karapatan sa pagiging spirit being at son of the Elohim. Ang original Adamic beings ay may uri ng katawan na malakas at makapangyarihan. Hindi gaya ng katawan natin ngayon na mahina at madaling mamatay. Halos wala tayong ipinagkaiba sa mga lower animals. Pero hindi dapat na ganito ang katawan natin. Ang unang Adam ay nagkasala kaya binigyan siya ng katawan na mahina at ng asawang babae na mas mahina. Pero ang huling Adam ay darating upang ibalik tayo sa spirit bodies na dapat ay mayroon tayo bilang mga anak ng Elohim. Gaya ng mababasa sa Biblia, ang unang Adam ay ginawang living being. Ang huling Adam naman ay ginawang spirit being. Ibinabalik lang po tayo sa dati bago naging living being o nephesh na gaya ng mga hayop. Ang mga Adamic beings at temporal din. Daan lamang sila upang dumami ang anak ng Elohim na spirit beings. Kaya sa spirit din ang punta natin. Yan po mga kababayan ang physical nature ng spirit beings. Sila po ang mga nabubuhay sa kabila ng physical realm. Pero sila po ay may buhay at mga entities kagaya natin. Ganyan po tayo dapat. At higit pa nga sana, kung hindi lang nagkasala ang unang Adam. Pero babalik din tayo bilang spirit beings kung saan tayo itinalaga mula sa umpisa, sa pamamagitan ng huling Adam na walang iba kundi ang Messiah. Hanggang dito na lang po muna mga kababayan. Sa mga susunod na videos ay magkakaroon tayo ng mga hiwa-hiwalay na serye upang talakayin ang tungkol sa mga Bene Ha-Elohim, mga Malakim o angels, sa mga cherubim at seraphim, sa mga demons, devil, shaitan, at evil spirits. At marami pang iba, pakiabangan na lang po. Patuloy po na magsubaybay para lalo po ganahan ang inyong lingkod na bilisan at tapusin ang mga susunod na videos. Ibahagi ninyo po sa maraming tao ang tungkol sa Auf Aram channel. Makisali sa talakayan sa comment sections at mag-like sa lahat ng videos at posts upang mabigyan tayo ng favor ng YouTube. Pagpalain at ingatan kayo ng Elohim at bigyan ng Shalom. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at pakisuyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo mga kababayan.